Napaka-demanding naman ng babaeng ito. Please, baby, listen to me, okay? Medyo busy lang ako sa ngayon. Babawi na lang ako sa'yo, okay? Kailan yung bawi na yan? Nagmamaktol ang boses ng babae. Basta, wag lamang ngayon. Okay? Sige, basta babawi ka ha? Oo, promise. Okay, bye. I love you. Hindi na masyadong gumagana kay Rafael ang guilt tripping. Kailangan niya ng bagong agenda. Nagagalit na ang mga magulang niya dahil lubog na sila sa utang. Di naman siya makadaing kay Rafael. May pakiramdam kasi siya na parang lumalayo na to sa kanya. Clarice, magpalit ka na nga ng strategy mo. Minsan sabi sa kanya ng ama, masyado na makaluma yung guilt tripping mo. Tang ina, wala ka talagang silbi. Papa naman, sanay na siya sa ganito. Kung pinikot mo sana noon pa, yang si Rafael, sana ngayon nakikinabang na tayo sa yaman ng mga Yapchenko. Sulsol naman ng kanyang ina sa kanya. Kung di lang tayo nagsusugal sana. Pak! Kaliwat ka ng sambara na tanggap niya mula sa kanyang ama. Huwag mong isisi sa pagkakasino namin. Ikaw ang malas sa bahay na to. Simula na dumating ka, nalugi ang mga negosyo namin. Namatay ang kuya mo. Sana ikaw na lang ang namatay. Sampal sa kanyang sinabing to ng kanyang ama. Dahil sa kahiyang kinasangkutan niya, nagkaroon ng depression ng kuya niya dahil hindi matanggap ang nangyari. Kaklose niya ang kapatid. Kaya ganito na lang ang turing sa kanya ng kanyang mga magulang. Lapastangan ka talaga, Clarice. Bobo ka na, bastos ka pa. Kumuha ka ng paraan para mula sa landas mong babaeng yon at iniwan na siya ng mga magulang na nakaluklok sa sahig. Hawak-hawak ang pisnging manhid na sa pananakit ng mga magulang. Hindi ako papayag na pati mga magulang ko ay iiwan na ako. Hindi maaari. Kailangan mamatay ka na talaga, Atalia. Nanilisik ang kanyang mga mata na tinitigan ang sarili sa salamin. Ikaw talaga ang balakid sa buhay kong peste ka. Naggabalik siya sa kasalukuyang isipan. Ang alaala ng masasakit na salitang binitawan ng mga magulang niya ay nananatiling nakatarak sa kanyang dibdib. Kailangan niyang magplano hanggang dumako ang kanyang mga mata sa bulletin. Make your friends close and your enemies closer. Napatulala siya doon. Bakit pa di niya agad naisip to? Sanay naman ako makipagplastikan. Konting panahon lang naman ang kailangan ko. Matalino ka talaga, Clarice. Gusto niyo ng laro ha? Sige, pagbibigyan ko kayo. Tsaka naglabas na mapagdarong ngiti ang kanyang mga labi. Inalam niyang lahat ng likes and dislikes ng kanyang kaaway. Babawiin niya na ang lalaking pinag-ukulan niya ng pansin. Ito ang pag-asa nila ng kanilang mga magulang na magsalba ang negosyong napabayaan ng mga to dahil sa pagsusugal. Kailangan maghiwalay na mga to para tingnan naman siya ng mga magulang bilang anak at hindi pabigat. Para makalimutan ng mga to ang masalimuot niyang buhay sa abroad. Para na rin sa ikatatahimik ng kaluluwa ng kuya niya na lagi na lang nababanggit ng mga magulang sa tuwing gusto siyang sumbatan ng mga ito. Sorpresahin niyang lalaki sa opisina at magsasorry siya sa kanyang nagawa at nasabi. Lumabas siya para bumili ng offering gift for Rafael at plastic gift naman para sa asawa nitong si Atalia. Okay naman siya, Rafael. Marahil napagod lang si Atalia. Siguro'y maraming trabaho sa opisinang ginagawa kaya nagkaganyan siya. Nakangiting sabi ng doktor sa kanya. Buti naman, Dok. Nag-aalala talaga ako eh. Di kasi siya madalas magkasakit. Malakas ang resistensya niya. Sagot nito. Magiging okay na siya ngayong araw o kaya bukas. Painumin mo lang ng gamot tsaka pakunin mo ng off. Baka masyado na nag-overtime ang asawa mo. Masipag talaga siya, Dok. Lalo na kapag biyernes na. Kasi gusto niya wala nang gagawin sa bahay pag weekends. Napakaswerte mo naman sa asawa. Hindi na maluho, masipag pa. Nabanggit sa akin ng lolo mo na hindi siya masyado nakikialam sa pagpapalakad mo ng opisina. May tiwala daw siya sa inyo ni Atalia. Kwento ni Doc sa kanya. Kaya nga ganyan magtrabaho si Atalia, Doc. Nahiya siya kay lolo eh. Sabagay, mabuting bata siya. Saka kilala ko si Atalia simula bata pa siya kaya alam ko malaking bagay magagawa niya para sa kumpanya ninyo. Oo nga po, Doc. Maraming salamat. O siya, ako'y aalis na. Huwag mong lilimutang painumin ang gamot ang asawa mo, ha? Opo, Doc. Salamat ho ulit. Nagluluto siya ng pagkain nang marinig niyang parang gising na ang asawa niya. Pumasok siya sa kwarto at nakita niya tong nakaupo na. Agad niyang nilapitan para kamustahin. Kamusta na ang pakiramdam mo? Hinipo pa niya to sa leeg. Medyo maayos na ako.
Paano ka nakauwi? Kanina kasi masamang-masama ang pakiramdam mo. Nilalagnat ka kaya iniuwi na kita. Galing na dito si Doc Romel. Over-fatigue daw kaya ka nagkasakit. Di ka kasi nagpapahinga nitong mga nakarang araw. Marami kasi akong nirarush na papers. Kailangan nang isubmit. Proposal kasi yon. Ang dami mo ng client na naipasok. Baka sa sunod, di na ako kailanganin sa opisina. Kasi kaya mo nang makapagpatakbo mag-isa. Biro niya rito. Anong ginagawa mo? Tanong nito sa kanya. Bakit ka naka-apron? Nagluluto ka ba? Oo, kailangan mong kumain ng magsasabaw na pagkain. Napapansin ko, pumapayat ka na. May nag-doorbell sa unit niya. Nagpaalam siya saglit kay Atalia para buksan ang pinto. Surprise! Sinulubong siya ng yakap at halik ng bagong dating. Clarice, anong ginagawa mo dito? Gulat na gulat siya. Di mo man lang ba ako papapasukin? Siyang labas ni Atalia. Hi Atalia, nasabi ni Rafael may sakit ka raw. May dala nga pala akong fruits. Tuloy-tuloy tong pumasok sa loob. Di na nakapagsalita si Atalia. Naupo na lang sa sofa. Siya naman na nagsara ng pinto. Bakit ka narito, Clarice? Tanong niya. Di mo na kasi ako dinadalaw. Naisipan ko, puntahan ka na lang. Nandito naman si Atalia kay okay lang siguro, hindi ba? Baling nito sa asawang nakapikit. May hawak na ice bag. Don't worry, may kasama nga pala ako. Nagpa-park lang ang sasakyan. May nag-doorbell ulit. Binuksan niya ito at ang lalaki sa resort kung saan sila kinasal ni Atalia. Sino ka? Hi, ako si Richmond. Nakilala kong asawa mo sa resort, remember? Yeah, ang tanong, anong ginagawa mo dito? Kunot ang noong tanong niya. Kaibigan ko si Clarice, tapos may sinabi ako sa kanya, babaeng maganda pero may asawa. Pinakita niya sa akin ang picture niya ni Natalia kaya't alam ko ng setup ninyo. Hindi ba itong usapan natin? Ihahanap natin ng boyfriend si Natalia para hindi awkward pag nagkikita-kita tayo, hindi ba? Papasukin mo siya, Rafael? Utos sa kanya ni Atalia. Iniawang ang pinto para makapasok ang lalaki sa loob. Hi Atalia, kamusta ka na? Tanong nito at nilapag ang dalang prutas at bouquet sa lamesa. Ay, para sa'yo. Salamat. Totoo palang may sakit ka? Nakapagpa-check up ka na ba? Tanong ni Richmond sa kanya. Oo, pina-check ko na siya. Asawa ko yan, malamang. Sagot niya sa lalaki. Kumain ka na ba? Hindi pa siya kumakain, nagluluto pa ako. Uminom ka na ba ng gamot? Atalia? Dilinan ang pangalan ng asawa niya. Napainom ko na kanina pa. Teka, bakit pa ikaw ang nasagot? Atalia na ba ang pangalan mo ngayon? Sita sa kanya ni Richmond. Oo nga naman, baby. Hayaan mo lang na mag-usap sila. Halika't sasamahan na lang kita sa kusina. At mukhang masarap ang niluluto mo. Hinila na siya ni Clarice sa kitchen, subalit nangahabang leeg niya pagtingin kina Atalia at Richmond. Hindi siya sanay na habang ini-entertain ang babae maliban sa kanya. Nakita niya pa na hinahawak-hawakan ni Richmond ang babae. Hey! Tawag ni Clarice sa pansin niya. Yes? Kanina pa ako nagsasalita dito. Parang wala ka sa sarili mo. Hayaan mo na nga sila doon. Okay na rin na may ibang nakakasalamuhang lalaki ang asawa mo. Para naman di siya masyadong mag-feeling na magmamayari ka na niya. Clarice, please. Ayoko na may mga taong babasta sa taong nakatira sa pamamahay ko. Sagot niya sa babae at saka hinalo ang pagkain na niluluto. Di na niya napansin ang matalim na tingin na ipinukol ni Clarice kay Atalia. Mukhang masarap ang niluluto mo ah. Pag-iiba nito ng usapan. Sinigang sa miso ito, paborito ni Atalia, sagot niya. Bakit mo siya pinagluluto ng paborito niya? Bakit hindi paborito ko? Nagmamaktol na sabi nito sa kanya. Siya ang may sakit dito. Tsaka hindi mo naman sinabi na pupunta ka, hindi ba? Sa bagay, ako nga ang may kasalanan. Napakisit pa siya ng yakapin ng babae. Baka mapaso ako, Clarice. Pigil niya rito. Matatalsikan ka ng sabaw. Parang nandidiri ka naman sa akin. Hindi na. Ikaw nga lang inaalala ko eh. Huwag ka lang mag-iisip ng masama sa kapwa mo, okay? Sorry. Waring napahiya ang babae. Sige na, ituloy mo na yan. Doon lang ako kina Richmond. Paalam ng babae sa kanya. Napailing na lamang siya sa ginagawang ito ng babae. Parang gustong gawin ay ihanap ng bagong lalaki si Atalia para hiwalayan siya. Ganito ba kadesperada ang babaeng to? Kung di lang siya naaawa dito dahil pakiramdam niya, malaki ang kasalanan niya sa babae. Hihiwalayan niya na ito. Pagpatuloy na lang niya ang pagluluto. Baka pamangit ng lasa nito dahil sa nadarama niyang inis. Hindi niya magawang paalisin si Clarice.
Nagkasundo na sila ni Rafael tungkol sa babae. At kung magde-date man sila, kasama siya, kaya siguro naisipan ng babaeng to na bigyan siya ng lalaking makakasama. Si Richmond, ayon dito, ay isang modelo. Patuloy ang career nito abroad. Ang pamilya daw ng lalaki ay may factory ng chocolate. Ang pangahan ng mukha ay bagay sa tangos ng ilong at makipot itong bibig. 30 years old na pala ito. Mataas ang sense of humor ng lalaki. Natatawa siya sa mga simpleng hirit nito. Para nababawasan ang sakit ng kanyang ulo. Pakiramdam niya nag-release siya ng maraming stress through sweat. Kumain na kayo. Yaya sa kanila ni Rafael. Ramdam niya sa dinig at kilos ito na masama ang loob nito. Hindi man tumanggi sina Clarice at Richmond sa paanyaya ni Rafael, pinaunlakan nila ang imbitasyon nito ng pagkain. Nagkasabay pa sila ni Richmond, humawak sa plato ng kanin para lagyan ng kanyang plato. Salamat, ako na. Siya nang sumandok ng kanin niya. Iniabot sa kanya ni Rafael ang mangkok ng sinigang. Binigyan pa siya nito ng kalamansi, patis at sile. Ako din, babe. Ipalagay mo ako ng kanin. At si Clarice nagpapakit kay Rafael. Di naman to ipinahiya ng lalaki. Dinulutan nito ng pagkain. At habang kumakain, nagkukwentuhan sila ni Richmond tungkol sa pagmamodelo nito. You can be a model too? Gusto mo ilakad kita sa handler ko? Tanong nito. Oh, by the way, Rafael, your sinigang is really good. Can I have the recipe? Just search it. Sa YouTube ko lang natutunan yan. Sagot ni Rafael, hindi man lamang umingiti. Sa bagay, magaling ka magluto kaya siguro love na love ka ni Clarice. Oops, wrong. Hindi ko nga alam na nagluluto to kasi ang sabi niya he can't cook. Kaya akala ko talaga hindi niya kaya magluto na masarap. Anyway, I can cook naman. So okay lang kahit di siya marunong. Right, baby? Hinawakan ni Clarice si Rafael sa pisngi. Napangiwi siya. Ang sakit niyo sa mata. Bulong niya. What was that, Atalia? Tanong ni Clarice. Nothing. May naalala lang akong line sa movie. Marunong ka bang magluto? Tanong ni Richmond sa kanya. Ako ba? Tinuro pa niya ang sarili. Of course, ikaw ang tinatanong ko. I can eat, sagot niya. Natawa ang lalaki sa kanya. It's alright, my dear. I can cook. Nakangiting wika nito. Oh, hindi siya makapaniwala. Yeah, kapag niraise ka ng Filipino mom, lahat kaya mong gawin. Alam mo naman ang mga nanay, hindi ba? Nalungkot siyang bigla. Ano nga kayong pakiramdam na mapalaki ng ina? Why? What's wrong? Wala siyang nanay. Matagal nang patay. Sagot ni Rafael. Napaka-insensitive mo. Oh, I'm sorry, really. I didn't mean to. Sagot ni Richmond na apologetic ang mukha. It's okay. Naisip ko lang, what if nga na may nanay ako? Baka natuto rin ako magluto. Si Rafael kaya masarap magluto, may nanay ding nagpalaki sa kanya. Ikaw, Clarice, can you cook? Narata lang itsura ng babae at saka ngumiti. Na hindi mo malaman kung ngiting aso. Hindi. Di rin kasi marunong magluto yung mom ko. So, that's why, hindi kay bagay ni Rafael. He can cook, you can eat. Natatawa ang biro ni Richmond. Natawa sila sa hirit nito. Ngunit si Rafael na natiling seryoso. Mukhang madali ko talagang makakasundo si Richmond. Sabi niya sa sarili. Nasa salas na sila at nagkakape. Nag-order ng kape si Richmond from Starbucks. Nakikinig lang siya sa kwentuhan ng mga to. Ganon talaga sa Paris, kahit maghalikan sa labas, walang pakialam. Kwento ni Richmond. Totoo yan. May mga chances pa na kahit may mga kasama, go pa rin. Dito sa Pilipinas, nakakahiya yun? Sagot pa ni Richmond. Well, toxic Filipino culture talaga. Masyado makaluma mag-isip ang mga Pinoy. Kahit talamak dito ang mga artistang may anak kung kani-kaninong lalaki. Sinabi mo pa, kaya nga ayoko maging artista dito Nakikinig lang sila ni Atalia sa kwentuhan ng mga ito. Napansin niya medyo namumutla ang dalaga. Tumayo siya. Hinawakan ang noon nito. Nagulat si Clarice sa ginawa niya. Napatingin to kay Richmond na nagkibit palikat lamang. Mataas ulit ang lagnat mo, sabi niya sa babae. Magpahinga ka na. Mamaya na nagkukwentuhan pa kayo Huwag mo na kaming intindihan, halika na. Tiyo niya ito at bigla itong binuhat ni Richmond. Masama pakiramdam niya pare. May steps papunta sa kwarto. Baka matapa lang siya. Nasa ng kwarto ni Atalia. Naparunok siya sa ginawa ng lalaki. Masyado talaga tong pabida. Giniya na lang niya ito kung saan natutulog ang asawa niya. Pinangkul ito ng lalaki hanggang sa kwarto. Kasunod nila si Clarice.
Ang ganda ng interior ng unit mo, babe. Hindi ko napasok ang kwartong to noon Si mommy ang nagpaayos nito. Para daw may touch ng babae. Sagot niya. Bago kumutan si Atal at lagla ng ice bag ang noo. Buti pala magandang taste ni tita. Pero pag may bahay na tayo, may magde-design na ng kabahayan. Maluwang ang iting sagot ng babae sa kanya. Napalingon siya kay Richmond, nakatingin sa kanya. Parang inaabangan ang kanyang sasagot. Napailing siya habang si Clarice nililibot ang mata. Lumabas na sila ng kwarto ni Atalia. Sigurado ka ba okay lang siya? Dalhin kaya natin sa ospital. Nag-aalala ang tinig ni Richmond. Okay lang yan. Pinuntahan na siya ni Doc kanina, over-fatigue lang. Makakapagpahinga naman siya na maayos dahil wala kaming pasok bukas. Sagot niya dito. Magpapaalam na muna ako, tulog naman na si Atalia Dadalaw ako ulit, pwede ba? Pakiusap nito sa kanya. Oo naman, sabay tayo palagi. Humawak sa braso niya si Clarice. Ang awkward daw kasi na mag-isa lang kung pupunta dito. Ngayon, dalawa na tayo. Napangiwi siya sa sinabi ng babae. Kahit kailan pala desisyon talaga ito. Sasakay ka na ba, Clarice? Baling nito sa babae. Hindi, mamaya. Yes, sasabay na siya. Pero baby, ikaw na rin may sabi. Awkward kapag nandito ka nang wala si Richmond, di ba? Sabi niya sa babae. Aalis na siya, kailangan mong sumama. Bakit kasi aalis ka na, Richmond? Babalik na lang ako pag magaling na si Atalia. Nagpapahinga na siya, baka napagod. Sagot ng lalaki. Sige na nga. Mamamiss kita, baby. Yumakap to sa kanya at takmang hahalik pero umiwas siya. Babu, amoy isda ko Pinaamoy niya ang damit. Malansa nga. Ewan naman. Bakit di mo agad sinabi? Kala ko alam mo. Sagot niya na napangiti. Alam niya madaliin to. O siya, aalis na kami. Wika ni Richmond at binuksan ang pinto. Bahala ka na kay Atalia ha. Ingat kayo. Nag-flying kiss na lang sa kanya si Clarice paglabas. Sa kanya sinara ng tuluyan ng pinto. Nakahinga siya na maluwag pag alis ng dalawa. Sinuot niya ang kanyang apron at nag-umpisang maghugas ng mga hugasin. Madalas, si Atalia ang gumagawa sa bahay. Siya lang nagluluto. Madalang silang kumain dito dahil lagi silang nasa labas. Kumuha siya ng vacuum at saka naglinis muna sa salas. Inayos niya ang mga throw pillow na nagulo nang umupo sila doon. Pinunasan ng lamesa ang bubog na center table. Nang matapos na sa labas, pinuntahan niya si Atalia at pinainom ng gamot. Hinubaran niya ito ng suot na damit at panloob. Walang halong mali siyang ginawa niya. Dagli niya tong dinala sa banyo at inupo sa bathtub. Mataas pa rin ang lagnat kaya dapat mapababa ang init. Ilang minuto ang ligo na ginawa niya rito. Sa kanya kinuha ang towel. Tinayo ang katawan ng babae. Inabotan niya ng toothbrush na may toothpaste. Pagkatapos, binuhat niya ulit pabalik sa kama. Sinaksak niyang blower para pahanginan ang buhok nito. Sinusuklay niya pa to hanggang sa pinapahanginan ng buhok. Salamat. Matutulog ka ba? Tanong niya rito. Magbibihis muna ako. Kahit panty wala akong suot Okay lang. Ako lang naman nandito. Umiti siya. Mas kinakabahan nga akong ikaw lang kasama ko Silly. Pinisil niya ang baba ng babae. Kinuha niya ito ng shorts, panty at t-shirt. Ito, kaya mo bang mabihis mag-isa? Oo naman. Maliligo muna ako. Ngumiti pa siya sa asawa bago tuluyang pumasok ng banyo. Naalala ni Atalia ang mga linisin sa labas. Ayaw pa naman niyang may maiiwang kalat kasi hindi siya mapakali. Lumabas siya ng kwarto at nagulat. Maayos na ang salas at kusina. Napangiti na lang. Maasahan talagang asawa niya. Sinilip niya ang kwarto ng lalaki. Malinis din. Bakit sa banyo ko siya maliligo? May banyo naman dito. Napailing siya sa isiping iyon. May picture nila sa kwartong yon. Nakasabit sa wall. Palabas sana siya na makasalubong ang lalaki. Nakatapis to at nagtutuyo ng buhok. Hey miss, anong pinapasyalan mo dito? Nakangiti nitong tanong sa kanya. Wala naman. Nag-check lang ako kung okay ang kwarto mo. Nauutal siya sa pagsagot dito. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng lalaki, tsaka walang babalang nagbukas ng closet at nagbihis sa harapan niya. Napatalikod naman siya sa ginawa nito. Oh, bakit nakatalikod ka pa? Nakita mo naman ang lahat sa akin. Nambubos ka ang tinig nito. Lalabas na ako, sabi niya. Pero mabilis si Rafael. Niyakap agad siya patalikod. Napakaswerte mo ngayon. May sakit ka. Inigpitan nito ang yakap sa kanya. Halika, matulog tayo. Tulog? Tanong niya. Bakit? May iba ka pa pang gustong gawin?
Hinalikan nito ang leeg niya. Kaso, hindi pwedeng gusto mo eh. Mainit ka pa? Halika na. Para siyang robot na sumunod sa lalaki. Nahiga sila sa kama nito. Nakaunan pa siya sa braso ng lalaki at magkayakap silang nakahiga hanggang sa tuluyan na silang makatulog.